bawat Pilipino, balita at musika, hatid ay saya kahit saan kasama ka. Sa bawat bayan aming tinutuntun, serbisyong totoo, buong pusong alay sa'yo. Musunod kay radyo natin Rojas, tinig ng masa, kasama mo palagi. Tapat na balita, musika't saya, sa puso ng bayan, walang kapantay ka. Sa hirap at ginhawa, radyo natin. Makinig, mag-aral at matuto. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng kasava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng kasava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air Program on Kasava Production. Mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha, para matuto sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Sigurado ako na madadagdagan ang inyong kaalaman. O siya, upo na ng diretsyo dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon at teknolohiya. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air Program on Kasava Production. Isang nakakabuhay na pakikinig sa lahat ng mga tukoy na estudyante ng ating programa. Welcome sa ika-4 na pagsasaere ng ating School on the Air on Kasava Production na may temang Kasabay sa Pag-asenso. Samahan ninyo kami sa isang oras na makabuluhang kwentuhan at talakayan na may kinalaman sa pagsasaka at pagpoproseso ng kamoteng kahoy. Mapapakinggan tayo tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 103.7 Radyo Natin Bungabong. At mapapanood din ng live ang ating pagsasahimpapawid po ng ating programa sa Facebook pages po ng ating partner radio stations. Pa-like at pa-follow na rin sa kanilang mga social media accounts. 98.9 Radyo Natin Rojas, 103.7 Radyo Natin Bungabong at 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. At syempre, huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, ATI Mimaropa. Sa ating mga estudyante, abangan din ninyo ang tanong na iiwan namin mamaya para sa ating SOA Text promo upang magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng 60 pesos na load. Kaya, huwag kayong bibitaw sa pakikinig sa ating programa. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, isang mainit na pagbati po sa ating mga municipal agriculturists na mga munisipyo ng Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas at Mansalay. Gayon din ang ating mga SOA coordinators, Ma'am Melet Musiko mula sa munisipyo ng Pinamalayan, Sir Christian Robles na munisipyo ng Gloria, Ma'am Charlene S. Murilla ng Bansud, Ma'am Angelica Hili ng Bungabong, Ma'am Maricel Fantaron at Ma'am Lizelle Fabro ng Rojas, at Ma'am April Sehane ng Mansalay. At isang mainit din na pagbati sa ating mga naging katuwang dito po sa ating programa, ang Mindoro State University, Provincial Agriculture Office po ng Oriental Mindoro, at sa lahat po ng munisipyo na ng 2nd District po ng Oriental Mindoro na kasama po o kalahok dito sa ating programa. Ngayon pa lamang po ay taos-puso na po kaming nagpapasalamat sa inyo dahil po sa inyong suporta dito sa ating SOA program, lalo na po sa ating mga coordinators. So reminder po dun sa schedule of activities po natin, lalo na po sa nalalapit natin na unang pasulit po natin sa ating mga estudyante. Ayan, and of course, nais din po nating batiin ang ating mga kasamahan sa ATI Mimaropa sa pangunguna ng aming Center Director Pat Andrew B. Barrientos at aming Assistant Center Director Mr. Norberto C. Maur.
Ayan, bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, atin munang aalamin kung sino ang maswerteng nanalo sa ating SOA Text Promo. Noong nakaraang episode ay iniwan namin ang tanong na, ano-ano ang iba't ibang pamamaraan o methods ng paghahawan or land clearing? So yun po yung katanungan natin dun sa nakaraan nating pagsasaere at ang tamang sagot ay manual, mechanical at selective clearing. At good news po sa ating mga tagapakinig dahil hindi lang po isa kundi po dalawa ang nanalo sa ating SOA Text Promo. So congratulations po kina Roy Razel S. Sige ng Santa Maria Gloria at Sarah E. Lucas ng North Uyao Rojas. So para po sa hindi pa nanalo dito po sa ating SOA Text Promo, huwag po kayong mag-alala dahil mamaya ay muli po kaming mag-iiwan ng katanungan po para sa inyo. Kaya mayroon pa kayong chance para po manalo dito sa ating SOA Text Promo. Alright, at congratulations sa ating mga winners. And kung meron po kayong mga nais itanong sa ating Gizers person, maaari po kayong mag-comment sa atin pong Facebook Live at yan po ay susubukan po nating sagutin. So ngayong araw po ay dadako na tayo sa panibagong paksa ng ating pag-aaral. Dahil tapos na nating pag-usapan ng iba't ibang pamamaraan ng paghahanda ng lupang pagtataniman ng kasaba, syempre ay dapat rin nating alamin kung ano-anong mga variety ang ating maaring itanim. Iba't ibang variety ng kasava o kamoteng kahoy ang nakikita natin sa mga pamilihan. At ang bawat variety ay may kanya-kanyang katangian pagdating sa laki, hugis, resistensya sa sakit at maging sa kanilang gamit. Yes, tama po yun. Mula sa paghahanda ng lupa, so ngayon po, ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol naman po dun sa variety na kailangan nating itanim. At sabi nga po ni Ma'am Yvette kanina ay may iba't ibang katangian po bawat variety. At yun po ang pag-aaralan natin ngayong araw. Kaya naman, pakilala na natin ang ating magiging resource person po o tagapagsalita ngayong araw po para ipaliwanag sa atin ang mga karaniwang variety ng kamuting kahoy na itinatanim po dito sa ating rehiyon po. Makakasama natin muli. Ito po ay suki na po ng ATI pagdating sa pagsasanay ng ATI. So makakasama natin muli ang Associate Professor 4 mula po Mindoro State University at isang expert po pagdating sa high value crops production. Kabilang na po dito ang cassava. So walang iba po, si Dr. Ramil D. Atienza. Ayan, magandang umaga po Sir Ramil. Maaari na po kayong bumati sa ating mga estudyante. Magandang umaga sa atin po mga kasamahan dito sa istasyon. Din po, magandang umaga muli sa ating mga piling mga mag-aaral ng kasabay sa pag-asenso at sa mga tagapakinig, sa mga suking tagapakinig, at gayon din po sa aking pinagmulang university, sa Mindoro State University. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa iyong mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig. At maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging resource person ngayong araw. Bilang panimula ng ating talakayan, narito po Sir Ramil ang aking unang tanong. Bakit po maituturing na isa sa mga mahahalagang root crops ang cassava o kamoteng kahoy sa Pilipinas? Ayan, salamat po Ma'am Ibel sa iyong magandang katanungan. So, ang ating pag-aaral ay patungkol sa cassava o kamoting kahoy. So, ang ating kamoting kahoy ay isa siyang halamang ugat na kung saan ay pangkaraniwang itinatanim natin sa ating bakuran or backyard. At ito rin ang ating pinagkukunan natin ng pagkain. So maraming lugar sa ating lokalidad na nakadepende tayo doon sa staple food na tinatawag. So ito pong ating kasaba ay pangkaraniwang ating inilalaga sa ating ginagamit nating merienda. Yes. So yan po. At ganun din, itong ating kasaba pwede natin siyang gamitin na ingredient para doon sa ating mga animal feeds. Inilalahok po natin or ina-alternate natin siya sa corn na ginagamit para sa processing ng feeds for our animals. So itong ating kasaba ma'am ay kinukunan natin ng starch o yung starch production or yung mga flour. So kung kaya ma'am ito ay mainam
na alamin natin ano yung mga variety na pwede nating maitanim sa ating backyard, or kung pumunta man tayo doon sa large scale farming, dapat alam natin nakadepende tayo doon sa ating purpose. Ano po? So yung ating key purpose ay siya rin ang dahilan upang tayo ay umani ng mainam or marami. So yun din, yung pagpili natin ng mga variety na yan, ay isa rin siyang determinant para malaman natin ano yung mga disease-resistant na variety. Kaakibat nun doon o maakma yung pag-ani natin kung siya ay disease-resistant variety ang ating napili. And dahil nga tayo ay nagtatanim, ngayon ko muna rin na ginagamit sa processing, kaya dapat alam natin yung market demand ng ating kasaba. Yan po ang ating kasaba. So, ayan. Kasi karaniwan, sir, sa ating mga nagtatanim, for ano lang po talaga ang alam nila. Pagkain or food consumption lang po. So, dito po, nalaman po natin na madami pong paggagamitan yung ating kasaba. Nabanggit nga po ni Sir Ramil kanina na pwede pong for animal feeds po natin. Ito po ay si ATI din ay nagsasagawa ng mga pagsasanay. Sabi nga ni Sir Ramil kanina ay ina-alternate natin ito sa mais para gawing feeds para sa ating mga alagang hayop. At tama po yun, kung magtatanim tayo ng kasaba ay kailangan alamin natin kung ito po ba ay umaani ng mataas, kung ito po ba ay resistant sa mga sakit at peste, at yung pinakamahalaga yung market demand. So bakit tayo nagtatanim? Kasi syempre po, ito yung demand sa merkado at doon po tayo kikita. So sir, ang next question ko po sa inyo. Sir, marami po tayong iba't ibang variety ng kasaba. So bakit po ba sir mahalaga na piliin natin mabuti kung alin po yung ating itatanim? Yan po. So napakahalaga po na alam natin yung variety na ating itatanim. So katulad ng nabanggit natin kanina, ano ba yung purpose natin? At hindi natin ma-attain yung sinasabi natin na high or higher yield sa ating itinanim kung hindi natin alam kung ano yung mga criteria o yung mga dapat nating tandaan sa pagpili ng variety na itatanim. Una, dahil po yung ating piniling variety ay alam natin dapat kung gaano kadami ang kanyang aanihin. Yes. Dahil mayroon po tayong mga halaman na kahit lagyan natin ng maraming pataba or input, ay hanggang doon lang ang kapasidad ng kanyang ani. So kahit po siya ay lagyan natin ng, for example, ay pampalaki or pampataba ng bunga, kung ang kanyang maximum po na laki ay hanggang doon lang, yun po ay titigil na roon. Maaksay lang po yung ating input. Kaya ito po ay nakaka-apekto doon sa ating yield, ng ating halaman or yung ating kamoting kahoy. Pangalawa, determine the resistance to pests and diseases. Kung ang atin pong halaman ay malusog, siya po ay prone sa atake ng mga peste. So kaya alamin natin, through crop breeding, nagde-develop ang ating mga crop breeder ng mga halaman na kung saan ay may resistant doon sa peste na umaatake sa ating halaman. At ganoon din sa mga disease. At ito rin po, influence starch content and root quality. So yung ating itinanim, kung alam po natin yung variety, depende sa purpose. Kung gagamitin natin siya industrial or processing, alamin natin ano ba yung kakayanan niya or content noong ating kasaba. So must match climate and soil condition. So yung atin pong mga halaman, nag-a-adjust din sila. Dapat akma yung klima doon sa iyong lugar na kung saan ang kasaba natin ay itinatanim. Kung matatandaan natin, yung criteria ng sa land clearing pa lang, kailangan nagki-clear tayo ng land before ang tag-ulan. Para doon sa panahon ng tag-ulan, akma yung paglago ng ating halaman, yung kondisyon. At isa pa, important for market use. So yung ating itinanim, alam po natin na tayo ay may kakainin pag tayo may itinanim. So ngayon, kung labis na yung ating itinanim, so kailangan alam natin, mabebenta ba natin siya? At ano ba yung demand doon sa market? Siya ba ay fresh consumption? Siya ba ay feeds? Gagamitin sa feeds formulation? Or industrial processing? Napakalawak po ng gamit ng ating kasaba. Kung kaya't mainam na alam natin
piliin yung mga variety na importante ang ating itanim para sa ating pag-asenso. Ayan, so maraming salamat po Sir Ramil sa paglilinaw po dito po sa mga bagay na ito. At para po sa ating mga tagapakinig, tandaan po natin na ang pagpili ng tamang variety ng kamoting kahoy ay hindi lamang isang simpleng desisyon, kundi isang mahalagang pamumuhunan para masigurado natin ang magandang ani at mas malaking kita. Kaya naman po sa pagpili pa lamang ng variety itatanim ay pag-isipan na po natin itong mabuti. Tama ka, Alex. Ang natutunan ko, napakahalaga ng purpose or paggagamitan kung ano ang variety na ating itatanim. So sa amin pong pagbabalik, bibigyan namin kayo ng kaalaman tungkol sa mga variety ng cassava na karaniwang itinatanim sa ating rehiyon. Huwag maglipat ng estasyon dahil magbabalik pa ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala. Alam mo ba na ang cassava ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng cassava, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na cassava. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani, protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng cassava. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa Pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-asenso. Makakasama pa rin natin si Sir Ramel upang ipaliwanag pa rin sa atin ang paksa na may kinalaman sa mga variety ng kamuting kahoy na karaniwang itinatanim sa ating rehiyon. Ayan. So, meron po tayong mga recommended variety for food and processing. So, ito pong ating mga varieties na ito ay matatagpuan natin sa ating mga lokalidad dito sa Pilipinas. So, meron po tayong variety. Una, Lakan 1. Pangalawa ay Raja or Raha 4. Pangatlo po ay NCIC CB34, yung tinatawag natin na KU50. Rayong 5 at ang isa pa ay Surigao Non. So, yan pong mga variety na yan na ating cassava ay mayroong mga yield potential. Katulad ng nabanggit ko kanina, kahit patabaan natin or lagyan natin ng maraming sangkap ang ating lupa upang palakihin or palaguin ang ating halaman at palusugin yung laman ng ating cassava, mayroon po silang mga maximum yield na tinatawag. So, yung yield ng Lakan 1 per hectare ay umaani ng 25 to 30 tons sa bawat ektarya. Yung Raja o Raha 4 ay umaani ng 30 to 35 tons per hectare. Yung KU50 ay umaani naman ng 25 to 30 per hectare. Rayong 5 ay umaani ng 20 to 25 per hectare. At yung Surigao Non ay 20 plus per hectare. So lahat po ng variety na yan ay may key feature na tinatawag or yung kanilang kakayanan or yung kanilang katangian. So, yung pong ating Lakan 1 ay may katangian na high yield at good for eating quality. So, pwede po nating lutuin at kainin. At ang kanyang best use nga po, pwede natin siyang i-process or i-boiled or yung nilalaga nating kamuting kahoy sa ating mga bahay. Ano po? So, yung Raja 4, siya po ay high starch na umaabot sa 30% and good for drying. Ano po? So, yan yung ginagamit natin for industrial purposes or kinukuha natin ng starch and flour. Yung ating KU50, siya naman po ay early maturing. 10 months po siya ay mature na.
So kung matatandaan po natin or doon sa mga susunod pa nating topic, yung katangian ng bawat variety na ito, meron po tayong kasaba na umaani tayo ng 1 taon mahigit. Pero ito pong isang variety na ito ay umaani tayo sa loob lamang ng 10 buwan. Kaya po siya ay early maturing varieties ng kasaba. At siya naman po ay ginagamit natin for food and feeds. Ano po? So yung atin namang Rayong 5, imported from Thailand. Meron po siyang high starch content at ginagamit natin for processing. So yung last natin, Surigao nun, local landrace po natin siya. Good taste ang kanyang katangian, medium ang kanyang yield. Ano po? And then, siya po ay ginagamit for local market. Yan. So, yun pong ating mga kasaba na ito. Locally, ano po, traditional varieties natin na ginagamit ay igino-grown by the indigenous farmer and backyard grower. So, tayo po ay nagtatanim sa ating tabi or paligid ng bakuran. Usually, prepared for boiled kasaba. Yung nilalaga natin, ano po? So, parang ang sarap kumain ng kasaba, ma'am, ngayon, ano, ma'am and sir. And, traditional dishes. So, isabihin nyo, mga kamoting kahoy natin or kasaba cake. And then, ang mga example po dito, ano, ito mga lingwahe na ito, medyo ako po ay nasurpresa din, ano, baybayin, pikoton, malabon, kalapi, at dapitan white. Siya yung mga varieties po na traditional nating itinatanim sa ating mga bakuran. So, sa pagtatanim natin at ginagamit natin siyang food, mayroon lamang po akong reminders para sa ating mga estudyante at tagapakinig. Ano? Some traditional varieties have a cyanide content. Ito po ay nakalalason, ano, yung cyanide na ito na content ng ating kasaba. Kaya't mainam po na lagi nating tandaan kapag nagpo-proseso tayo na ginagamit natin o ginagawa nating pagkain yung ating kasaba, i-process natin siya ng mainam or maayos. Kailangan natin siyang balatan o talupan ng maayos, hugasan at lutuing mabuti. Upang sa ganon, yung kanyang cyanide content ay hindi makaapekto sa ating kalusugan. Ano po? So yun po ang reminders natin sa ating mga viewers at sa ating mga estudyante. Yun po, ma'am. Ayan, sir. so ang iba pa nga sir, ano, nabanggit mo na kasi sir, yung mataas yung cyanide content po, ano. Yung iba nga sir ay pinipiga po, ano, parang tinatanggalan ng katas. Ng katas. Bago Opo, yan. po iluluto. Ayan. So, nalaman po natin, lalo na sa ating mga nakikinig po ngayong araw po, ano, na may iba't ibang variety po tayo ng kasaba na pwedeng itanim. So, base po sa discussion ni Sir Ramel kanina, meron tayong ilan nga Lex, yung ating variety ng kasaba. Meron po tayong 5 variety, 6 na variety na ipinakilala sa atin si Sir Ramil. At yun po ay kahit pa, tandaan po natin na kahit ano pa yung paggagamitan natin, syempre, i-consider natin yung proper preparation dahil nga nabanggit ni Sir na meron itong toxic content. So kahit pa gaano kasarap siyang gawing merienda, syempre unahin natin yung kalusugan at kaligtasan natin. So, Yes, tama po. Ano, at itong mga 6, tama ano, 6 Anim. na variety ng kasaba ay may iba't ibang kumbaga ani kung ilan po yung ani nila. So kumbaga yung yield potential naman itong 6 na variety na ito ay mataas. Siyempre depende pa rin po ano dun sa mga dapat isalang-alang kung sundin yung mga isalang-alang natin sa pagtatanim ng kasaba. At ito po ang mahalaga po nito ay may iba't ibang gamit po ito. Ano? So ma'am na Yvette, ano naman po yung iba't ibang gamit para review lang para din sa ating mga tagapakinig at hindi nila makalimutan po ano? Ayan po. Siyempre, unang-una, ang pinakamasarap. Gamit po natin, gamit ba? Para po sa pagkain. Yes. Yung ating mga favorite na kasaba cake. Yes. Kahit nga nilaga, ang sarap din ng kasaba, di ba? So, meron din pong mga industrial use. Yung mga ginagamit natin sa baking. Sabi nila, kapag kasaba starch yung gamit mo, ang result niya, yung fluffy na bread. So, sa industrial use, pwedeng starch, pwedeng flour. And, syempre, para naman sa ating mga magsasaka, yun pong ginagamit nila para po pakain
sa ating mga Alagang hayop. alagang hayop. So, ayun po ang iba't ibang mga gamit sa na pwede nating i-consider para sa pagpili ng variety ng ating cassava. Kaya importante po talaga na alamin muna natin kung ano po ba yung paggagamitan natin. At para malaman din natin kung ano yung variety na itatanim natin. Kumbaga po ay alam natin yung demand ng merkado. So, ayan po, since nakilala na natin ang iba't ibang variety ng cassava na maaari nating itanim, and yun nga po, yung pinakamahalaga kanina, inuulit po natin sa ating mga estudyante at tagapakinig na may mga varieties ng cassava na mataas ang cyanide content. Kaya naman po, hugasan at lutuin natin ito ng mabuti bago kainin at iproseso. Ayan. So, at bilang karagdagang impormasyon po, sir, para po sa ating mga estudyante, so ano pa po yung mga tips, kumbaga, na maibibigay niyo po sa ating mga farmers sa pagpili po ng itatanim po nila na variety? Ayan. Dahil tayo po ay nasa pagtatanim na, or pagpili ng ating itatanim. So, mahalaga po nating munang alamin, saan ba tayo kukuha ng itatanim? Dahil wala tayong itatanim na kasaba, So, tayo po ay pwedeng kumuha or maka-acquire ng ating mga planting materials sa mga certified sources. So, sa atin, sa Pilipinas, meron tayo pong ahensya ng Phil Roots Crop or makukuha natin ito sa DA, pwede rin sa ATI. So, pwede po tayong magtanong. Ngayon po, ang ating purpose ay sabihin, or ipaalam sa ating mga mag-aaral at mga suking taga-pakinig ng programa. So, dapat po ang ating itatanim is certified, galing sa certified sources. Dahil nabanggit ko kanina na yung ating variety dapat ay disease resistant, or resistant doon sa pests and diseases. Ito po mga certified na varieties na ito ay siyempre dumaan ito sa proseso at yung kanilang kalidad ay aprobado or ito po ay proven. Kaya nga po siya na certified. So, ganun din. Pangalawa, ang ating tip sa ating mga farmers at mga student, tagapakinig, tayo po ay mag-conduct ng trial planting. Di po ba tayo ay nagtatanim sa ating bakuran? Mainam po na obserbahan natin. Subukan nating magtanim ng 2 hanggang 3 variety doon sa ating farm para makita natin yung potential or performance ng ating kasaba. Gayun din po, so, Joint Farm Field School. So, katulad nito, itong pagsasaere, napakalaking tulong nito para malaman natin yung mga bagay na kailangan natin sa pagtatanim ng kasaba. So, Farmers Field School or cooperative na nagpo-promote ng variety testing. So, mainam po ang mga farmer talaga, tayo yung tumuklas. Ano ba yung potential nitong aking kasaba na itatanim? At ganun din po, lagi nating tandaan, dapat tayo ay mayroong record. Kaya nga po tayo nag-oobserba, gumagamit tayo ng mga input mula land preparation hanggang tayo ay makapagtanim at makapag-ani. Kaya mainam na mayroon tayong tala doon sa ating ginagawa. Magtatanim tayo ng 2 hanggang 3 varieties, itala natin ang kanilang potential or yung kanyang yield nung pag naani na natin sila. Sila po ba ay inatake ng peste? Ilalagay natin doon sa tala. Itong variety na ito, inaatake ng ganitong peste. Itong variety na ito kapag tag-ulan, madaling mabulok. So, yun yung mga bagay na dapat nating tandaan. At syempre, yung ating itinanim, kung umani tayo, alamin natin ano yung feedback ng market. Kasi kung nagtanim ka, umani ka, alam mo kung saan mo siya ibebenta. At ano ba yung demand ng ating market? So, yan po yung mga bagay na pwede nating tandaan para sa ating kasaba. So, ayan, mahalaga po itong mga
na nagtatanim na mismo dito sa atin sa Oriental Mindoro, ano? So specifically dito sa parte ng Gloria, ano po? Kasi nung kami po sa Minso ay nagtanim din ng kasaba for feed production, ano, na under ng DA po ito, meron po silang kinunan dito sa may parte ng Gloria. Sa ngayon po hindi ko palang matutukoy, pero meron po tayong mga farm na rito ng kasaba na pwede nating ma-acquire ng ating mga planting material. So ayan, meron na palang mga pwede tayong mapagkunan na planting materials dito po. Lalo na dito sa 2nd District po ng Oriental Mindoro. So maaari po doon sa ating mga tagapakinig. Kasi nabanggit ko ito, sir, kasi yung iba naman ay wala mga variety ng cassava at kung paano natin maitatanim ng maayos, kung saan tayo kukuha ng mga planting materials, and the other reminders po para sa ating mga magsasaka. So, base po sa mga discussion natin, in summary po, ano po ba yung mga purpose o gamit at ano pa po yung mainam na itanim na mga ng ating mga magsasaka po ng cassava? In summary. Ayan. In summary po, ano?
So, alamin po natin yung purpose ng ating kasaba. Saan po ba natin siya gagamitin? Siya po ba ay boiled para kainin? Siya po ba ay feeds or para ilahok doon sa ating pakain sa mga alagang hayop? Siya po ba ay starch industry yung ating purpose? Or traditional use? Ano? So, meron tayong mga recommended varieties. Sabi natin kanina, meron tayong mga varieties doon na may mga potential sa yield. So, ito po yung mga recommended varieties para doon sa ating purpose. Kung boiled food po ang ating itatanim na kasaba, yung Lacan 1 at NSIC CB36 o yung tinatawag nating KU. Ano po? 50. Kasama rin po doon yung Surigao nun, doon sa boiled food. Kung feeds naman po, yung KU50 natin, Dapitan White, yun po yung mainam na itanim natin na varieties. Kung starch industry, Raja 4 at saka Rayong 5 ang ating itanim. At kung traditional use naman, Baybayin, Kalapi at Picoton. So sila po yung mga recommended varieties according doon sa purpose mo, doon sa iyong kasaba. So sila po yun, ma'am and sir. Ayun po, maraming salamat po, sir. So tatandaan po natin, unang-una, isipin po natin ano ba ang purpose. Yun po yung pinakamahalaga para alam po natin sakto yung variety na itatanim natin. Ayun po, maraming salamat po Sir Ramil sa inyong paglilinaw at pagpapaliwanag tungkol sa mga dapat nating tandaan sa pagpili ng ating pananim. Okay po. So, dahil tayo po ngayon ay naipaliwalag na po natin ano yung mga purpose po ng bawat varieties, and marami po sa ating mga kasama sa Facebook Live ang talagang tumutok dito po sa ating usapan. Kaya naman ay babatiin po natin sila at maraming salamat po sa inyong pagtutok po sa every episode ng ating SOA. At meron po akong mga nababasa na comments na medyo nagkakaroon daw po sila ng problema sa kanilang sound, sa audio, ganyan. So, wag po kayong mag-alala dahil meron po tayong mga recorded airings na ibibigay po sa ating mga coordinators, at yun pong presentation po natin ay ibibigay din po natin sa ating Facebook group. So, ipopost po natin siya later after po nitong ating airings. So, kung hindi nyo man po naabutan, ito pong ating live na discussion. So, pwede nyo po siyang balikan kapag medyo okay na po yung inyong signal para po makapag-notes po kayo at makapagsagot po dun sa ating nalalapit po na quiz po. Yes, tama po yun. At siguraduhin lamang po na kayo po ay naka-join dun sa ating Facebook group. Kasi lahat ng materials po natin ay upload po namin doon. At yun nga, sabi ni Alex kanina, wag po tayong mahiyang humingi ng mga recorded airings po sa ating mga municipal coordinators. Kung saang munisipyo po kayo napabilang, so doon po tayo manghihingi po ng mga recorded airings po natin. So baka Lex ay may mga babatiin tayo ng mga viewers natin sa ating Facebook page na nakikinig po sa atin. Ayan po. So, ang una po nag-comment kanina, magandang umaga po daw sa ating mga tagapakinig. Mula po kay Sir Michael David Hugno, watching po from San Juan, Batangas. Gayon din po kay Ma'am Lori Maranan po from San Rafael Rojas. And then kay Ma'am Myra Casapaw Villamor, kay na Sir Alex Domingo po from Mansalay, and gayon din po sa lahat ng nakatutok po mula sa 2nd District po ng Oriental Mindoro. Good morning po sa ating lahat, at sana po ay marami po tayong natutunan at nakuha dito po sa ating naging talakayan. So ayan, so yun po ang ating mga viewers sa ating Facebook page, and sana nga po sa ating mga estudyante kailangan po sa puso natin yung bawat pagsasairi natin, at kailangan po nakapag-notes tayo dun sa mga paksa na natalakay natin para hindi tayo mahirapan sa ating mga exams po. At alam po ninyo naman ito na tayo po ay may mga sasagutan ng mga pasulit po. So mahalaga pong na mag-notes po tayo para po ay may babalikan o makapag-review tayo bago yung ating exam. Ayan, siguro po abang na ang lahat para sa ating SOA Text Promo. Pero bago po ang lahat, nais po muli naming magpasalamat kay Sir Ramil sa inyo pong inilaan na oras upang magbahagi ng kaalaman dito sa ating programa. Keep tuning in dahil sa aming pagbabalik,
ibibigay na namin ang tanong para sa ating SOA Text Promo. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasaba. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa Pag-Asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-Asenso. Dito sa ating programa, hindi lamang po kaalaman ang ibibigay namin sa inyo, mamimigay rin kami ng 60 pesos na load. Kaya ang unang makapag-text ng tamang sagot sa opisyal na cellphone numbers ng programa ay mananalo po ng 60 pesos na load. Ayan, so paalala lamang po, tanging mga rehistradong estudyante lamang ang maaaring sumali sa ating SOA Text Promo. So para po mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo, mag-text po kayo gamit ang format na ito. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot sa tanong. So ito na po ang ating tanong para sa araw na ito. Ang tanong! Ito na ang ating katanungan. Magbigay ng isang variety ng cassava na mainam gawing starch o harina. Ulitin po natin. Magbigay ng isang variety ng cassava na mainam gawing starch o harina. Kung alam ninyo ang sagot sa tanong natin, text na po ninyo ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. Ulitin ko po ang numero kung saan kayo pwedeng mag-text. 0949-889-5478. Ayan, so para po sa ating mga tagapakinig sa araw na ito, maiiwan kaming trivia o kaalaman para sa inyo. Kasabay sa kaalaman. Alam niyo ba na hindi lang carbohydrates ang sustansyang maaari nating makuha sa kamoting kahoy? Batay sa pag-aaral ni Bayata 2019, mayaman din ito sa calcium, iron, potassium, magnesium, zinc at manganese. Bukod sa mga ito, mataas rin ang vitamin C content nito, particular ang ascorbic acid. Ang dami na makukuha nating nutrients ay nakadepende sa uri at paraan ng pagpoproseso nito. Basta lagi nating tandaan na lutuin ito ng maayos bago kainin dahil maaari itong makalason kapag hindi maayos ang pagpoproseso nito. Ayan, so yung cassava pala ay maraming, anong tawag doon? Nutrients. Oo, so dapat pala ay ipopromote natin yung pagkain ng cassava. Ano? Yes. So bago tayong magtapos ay sa tingin niyo ano po ba yung napakainam na variety na pwede nating itanim? Sa iyo Lex, kung kayo ay papipiliin. Siyempre sir, bilang foodie tayo, so ating pipiliin yung masarap ilaga, yung masarap iprito, gawing mga kakanin. So yung tulad ng lakanwan, tulad ng local varieties natin, yung mga baybayin, pikiton, malabon, kalapi at dapitan. Right? So maliban po kasi sa nilaga, ginagawa din po natin itong pinikpik. Ang Yung dami mga naman, dami naman, gawing ma'am. kakanin, di ba? So Siyempre depende po. pa rin. Sa iyo Ma'am Sa Yvette, kung purpose. kayo ay papipiliin. Siyempre, kung may entrepreneurial mind ka. Ayan. Tulad ko. Dun sa mga gustong Business. Sa mga gustong Business. mag-business, syempre gusto ko yung mataas yung yield. Yung Yes. Raja or Raha 4. Kasi ilang tons to? 30 to 35 Yes. tons per hectare. So, ilang
ilang kilong flour or starch, or kahit ipagbili mo siya ng per kilo lang na yung kasaba lang talaga, sobrang dami na nun. So, depende pa rin talaga kung anong purpose mo. Kung ako naman ang pipili, syempre, pareho kami ni Alex. Pagkain pa rin, yung Lakan 1. So, yung mga variety na nabanggit kanina, syempre, ay food is life. Yes. And, yun nga po, pero, syempre, nandun pa rin yung pag-iingat, yun, re-remind ulit namin kayo na kapag ito po ay lulutuin natin, siguraduhin po natin na tama yung pamamaraan ng paghahanda natin, para po maiwasan natin na, kumbaga, malason tayo. Dahil po, yun nga, may ibang variety po na kasaba na mataas po yung cyanide content po nito, So, paalala lang po, doble ingat po sa ating mga magsasaka o sa ating mga nakikinig po, ating mga enrollees na kumakain po o nagluluto po ng cassava. Alex, meron bang nagsabi dyan kung anong gusto nila sa ating comment section, kung anong gusto nilang variety? Mukhang wala po silang mga suggestions. Mukhang hindi nakapili dahil yung siguro iba nga po ay pinag-iisipan pa nila. Ayun. Kung ano ba yung masarap ilaga. Ayan. So, dun po sa ating mga estudyante, maaari nyo rin pong i-message yung ating Facebook page. Di ba po, meron po tayong mga comment section doon. Mamaya po mag-initiate po kami ng tanong doon. And pwede nyo pong ilagay doon yung kung anong gusto ninyong variety at para anong purpose ang gusto ninyo para sa pagtatanim ng variety na yun. Para maganda yung natin, kung baga ay palaro dun sa ating Facebook page or engagement na rin, bakit nila pinili yung variety na yun, anong purpose kung bakit nila itatanim yun, yung parang ganon. And, sa ating mga enrollees po, wag po kayong bibitaw sa pakikinig sa ating programa dahil tayo po ay nasa pang-apat na pagsasayari pa lamang at madami pa tayong tatalakayin ng mga paksa. So, ayan po, meron pong sumagot ng ating katanungan kung ano daw ang variety na kanilang itatanong. May sumagot po ng Q50. Ayan, so ang Q50 po ay variety. KU50. Maturing po siya. Early maturing siya. Gusto niyang umani ng madali. Yes. Meron po na sumagot ng Surigaynon. So, panglaga din talaga ang kanilang mga pinipili. Ayan po. So, meron din po nagsabi na ang gusto raw niyang itanim yung pwede ring ilaga. So, marami talaga tayong mga kasamahan na foodie dito sa ating mga estudyante. Kaya sa ating mga estudyante, huwag po kayong mahiyang magtanong, lalo na po sa mga susunod natin na pagsasaere, kung kayo po yung mga clarifications, may mga paglilinaw. So, pwede po tayong mag-comment po sa ating Facebook page o pwedeng mag-text dun po sa number na ibinigay namin sa official cellphone numbers po dun sa ating SOA Text Promo. Kung kayo po may mga katanungan para po ay masagot po ng ating resource person po o tagapagsalita. So, ayan. At para rin po sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsasanay at programa ng ATI Mimaropa, bisitahin lamang ang aming official Facebook page, ATI-Mimaropa, at ang aming official website, ati2.da.gov.ph/ATI-4B. Ayan, wala na tayong sapat na oras, kaya't kami ay magpapaalam na sa inyo. Abangan ninyo ang aming susunod na pagsasahimpapawid para sa panibagong paksa at talakayan. Dito lang sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 103.7 Radyo Natin Bungabong tuwing araw po ng Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Alamin natin kung hindi pa natin alam. At isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman na teknolohiya, Sa sa pagtatanim ng kasaba, kikita ka.
kababayan, may bago ka na namang alam. Lahat yan ay natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng cassava. Maging handa sa hamon ng panahon, kaya ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Alam mo ba na ang cassava ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng cassava, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na cassava. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Makinig, mag-aral at matuto dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng cassava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng cassava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production.